Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Edwards at welcome sa ating channel. Alam mo ba na maraming paraan para maiwasan ang sakit sa puso? Totoo po yan. Hindi natin kailangang hintayin na magkaroon tayo ng problema bago tayo kumilos. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga dapat mong gawin at kainin para manatiling malusog ang iyong puso. Marami sa atin ang natatakot kapag naririnig ang sakit sa puso, pero ang magandang balita ay marami tayong magagawa para protektahan ang ating sarili. Ang mga tips na ibibigay ko ay simple lang, madaling sundan at base sa mga payo ng mga eksperto. Ang pag-iwas sa sakit sa puso ay napakahalaga, mga kaibigan. Ang ating puso ang isa sa pinakamasipag na organ sa ating katawan. Nagtatrabaho ito 24 oras, 7 araw sa isang linggo, para lang mapanatili tayong buhay at malakas. Kapag napabaya natin ito, hindi lang kalusugan natin ang apektado, kundi pati na rin ang kalidad ng ating buhay at ang ating mga mahal sa buhay. Isipin ninyo, ang simpleng pagbabago sa ating lifestyle ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Ang pag-aalaga sa puso ay pag-aalaga sa ating kinabukasan para mas marami pa tayong magagandang sandali na ma-enjoy kasama ang ating pamilya at mga kaibigan. Kaya naman, samahan ninyo ako sa ating talakayan ngayon. Pag-uusapan natin ang 7 mahalagang tips para makaiwas sa sakit sa puso. Mula sa tamang ehersisyo, masustansyang pagkain, hanggang sa kahalagahan ng regular na check-up sa doktor. Ang layunin natin dito ay hindi lang magbigay ng impormasyon, kundi magbigay din ng inspirasyon para simulan ninyo ang isang heart-healthy lifestyle. Huwag nating balewalain ang ating kalusugan, lalo na ang ating puso. Tara na't alamin natin kung paano. Ang regular na ehersisyo, mga kaibigan, ay parang pagbibigay ng tune-up sa ating puso. Kapag tayo ay nag-ehersisyo, ang ating puso ay mas nagiging episyente sa pagbomba ng dugo sa buong katawan. Ito ay nagpapalakas sa mismong muscle ng puso na tinatawag nating myocardium. Isipin nyo na lang, parang ibang muscles din natin kapag ginagamit at inensayo, lalong lumalakas. Hindi kailangan na sobrang bigat agad ang ehersisyo. Ang simpleng paglalakad ng 30 minuto araw-araw, jogging, pagbibisikleta, o kahit pagsasayaw ay malaki na ang maitutulong. Ang mahalaga ay ang regularidad at ang paghahanap ng aktibidad na inyong na-enjoy para hindi kayo tamarin. Tandaan, ang puso na sanay sa ehersisyo ay mas matatag laban sa stress at mga sakit. Bukod sa pagpapalakas ng puso, ang regular na ehersisyo ay tumutulong din sa pagkontrol ng ating blood pressure. Kapag tayo ay aktibo, ang ating mga ugat ay mas nagiging flexible na nakakabawas sa pressure ng dugo. Nakakatulong din ito sa pagpapababa ng ating bad cholesterol o LDL at pagpapataas ng good cholesterol o HDL. At hindi lang yan, ang ehersisyo ay epektibong pampabawas ng stress, na isa rin sa mga silent contributors sa sakit sa puso. Kaya't ugaliin natin ang pagkilos-kilos. Magsimula tayo sa maliliit na hakbang tulad ng paggamit ng hagdan imbes na elevator o paglalakad papunta sa malapit na tindahan. Ang bawat galaw ay bilang para sa kalusugan ng ating puso. Pag-usapan naman natin ang laman ng ating plato. Ang pagkain ng sapat na prutas at gulay araw-araw ay isa sa pinakamahusay na paraan para alagaan ang ating puso. Ang mga ito kasi ay punong-puno ng bitamina, mineral, fiber at antioxidants na siyang lumalaban sa mga free radicals na nakakasira sa ating mga cells, kasama na ang mga cells sa ating puso at mga ugat. Halimbawa, ang mga madahong gulay tulad ng kangkong at spinach ay mayaman sa vitamin K na mahalaga sa blood clotting at kalusugan ng ugat. Ang mga prutas naman na mataas sa vitamin C tulad ng dalandan at bayabas ay nakakatulong sa pagpapatibay ng ating blood vessels. Ang fiber mula sa prutas at gulay ay tumutulong din sa pagpapababa ng cholesterol. Sikaping gawing makulay ang inyong plato, parang bahaghari. Iba't ibang kulay ng prutas at gulay ay nangangahulugan ng iba't ibang uri ng nutrients. Halimbawa, ang pula sa kamatis ay lycopene, ang orange sa carrots ay beta-carotene, ang lila sa talong ay anthocyanins. Lahat ito ay may kanya-kanyang benepisyo para sa puso. Subukan ninyong kumain ng at least 5 serving ng prutas at gulay bawat araw. Pwedeng isama sa almusal, merienda, tanghalian at hapunan. Mas mainam kung sariwa, pero pwede rin ang frozen o dried, basta't walang masyadong idinagdag na asukal o asin. Ang pagkain ng natural at masustansya ay isang investment para sa mahaba at malusog na buhay ng ating puso. Napakahalaga rin,
mga kaibigan, na maging mapili tayo sa mga taba na ating kinakain. Hindi lahat ng taba ay masama, pero may mga uri ng taba na dapat nating iwasan o limitahan para maprotektahan ang ating puso. Ito ay ang mga saturated fats at trans fats. Ang saturated fats ay karaniwang matatagpuan sa mga produktong hayop, tulad ng matatabang karne, balat ng manok, full-fat dairy products tulad ng queso at butter, at ilang vegetable oils tulad ng coconut oil at palm oil kapag sobra ang konsumo. Ang trans fats naman ay kadalasang nasa mga processed foods, baked goods tulad ng cookies at crackers, at mga piniritong pagkain sa fast food. Ang mga ito ay nagpapataas ng ating bad cholesterol o LDL. Ang mataas na LDL cholesterol ay isa sa mga pangunahing sanhi ng atherosclerosis o ang pamumuo ng plaque sa loob ng ating mga ugat. Kapag nangyari ito, kumikipot ang daanan ng dugo na siyang nagpapahirap sa ating puso na mag-pump ng dugo. Ito ay maaring mauwi sa high blood pressure at ang pinakamatindi, atake sa puso o stroke. Kaya't mahalagang basahin natin ang mga food labels. Hanapin ang saturated fat at trans fat content at piliin ang mga produktong mababa dito. Mas piliin natin ang mga healthy fats tulad ng omega-3 fatty acids na makukuha sa isda tulad ng salmon, tuna at sardinas, pati na rin sa mga mani at puto. Ang tamang pagpili ng taba ay susi sa malusog na daloy ng dugo at matibay na puso. Ang pagpapanatili ng tamang timbang ay isa pa sa mga haligi ng pangangalaga sa ating puso. Kapag tayo ay sobra sa timbang o obese, mas nahihirapan ang ating puso na magtrabaho. Isipin ninyo, mas malaking katawan, mas maraming tissue na kailangang supplyan ng dugo, kaya't ang ating puso ay kailangang mag-pump ng mas malakas at mas madalas. Ito ay nagdudulot ng extra strain sa ating puso sa pangmatagalan. Ang sobrang timbang ay malaki rin ang kaugnayan sa pagkakaroon ng ibang kondisyon na risk factors din para sa sakit sa puso, tulad ng high blood pressure, type 2 diabetes, at mataas na cholesterol. Kaya't ang pagkontrol sa timbang ay hindi lang usapin ng itsura, kundi higit sa lahat, usapin ng kalusugan. Mahalagang malaman natin ang ating ideal body weight. Maaari itong malaman sa pamamagitan ng Body Mass Index o BMI. Kung kayo ay overweight o obese, huwag panghinaan ng loob. Ang pagbabawas kahit na maliit na porsyento lang ng inyong timbang, halimbawa 5 hanggang 10%, ay malaki na ang may tutulong sa pagpapabuti ng inyong blood pressure, blood sugar, at cholesterol levels. Ang susi dito ay ang sustainable na pagbabago sa lifestyle, kombinasyon ng tamang pagkain at regular na ehersisyo. Iwasan ang mga crash diet na mabilis nga ang resulta, pero mahirap i-maintain at maaring hindi pa healthy. Mas may namang dahan-dahan, pero tuloy-tuloy na progreso para sa pangmatagalang kalusugan ng ating puso. Ang asin, o sodium chloride, ay isang mineral na kailangan ng ating katawan sa tamang dami. Subalit, ang sobrang pagkain ng maalat ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng alta presyon o hypertension. Paano nga ba ito nangyayari? Ang sodium ay humihila ng tubig. Kapag marami tayong sodium sa katawan, mas maraming tubig ang nare-retain sa ating bloodstream. Ito ay nagpapataas ng volume ng dugo sa ating mga ugat, at dahil dito, tumataas din ang pressure sa mga pader ng ating arteries. Ang patuloy na mataas na blood pressure ay naglalagay ng sobrang stress sa ating puso. Pinapahina ito sa paglipas ng panahon, at pinapataas ang sansa ng heart attack, stroke, at kidney problems. Kaya't napakahalaga na maging maingat tayo sa ating sodium intake. Alam nyo ba na karamihan sa sodium na ating nakukonsumo ay hindi galing sa asin na idinadagdag natin sa pagluluto o sa ating pagkain sa mesa? Karamihan nito ay hidden o nakatago sa mga processed foods tulad ng mga delata, instant noodles, chichirya, fast food, at mga sausawan tulad ng toyo at patis. Magandang ugaliin ang pagbasa ng food labels para malaman ang sodium content ng ating mga binibili. Sa pagluluto sa bahay, subukang gumamit ng mga herbs at spices bilang pampalasa imbes na puro asin. Ang unti-unting pagbabawas ng asin sa ating dieta ay isang simpleng hakbang na may malaking epekto sa pagpapanatili ng normal na blood pressure at malusog na puso. Isa sa pinakamalaking pinsala na maidudulot natin sa ating puso ay ang paninigarilyo. Mga kaibigan, walang ligtas na level ng paninigarilyo. Bawat hit ng sigarilyo ay naglalaman ng libo-libong chemical na direktang sumisira sa ating mga blood vessels. Ginagawa itong mas makitid at mas matigas. Ang nicotine sa sigarilyo ay nagpapataas ng ating heart rate at blood pressure.
Ang carbon monoxide naman ay pumapalit sa oxygen sa ating dugo, kaya't nababawasan ang oxygen na nakakarating sa ating puso at iba pang organs. Ang paninigarilyo ay nagpapadali rin sa pamuo ng dugo na siyang maaring bumara sa ating mga ugat at maging sanhi ng atake sa puso o stroke. Ang pinamagandang regalo na maibibigay ninyo sa inyong puso ay ang pagtigil sa paninigarilyo. Pagdating naman sa alak, ang kasabihan ay moderation is key. Pero para sa iba, mas mainam pa ang tuluyang pag-iwas. Ang labis na pag-inom ng alak ay maaring humantong sa maraming problema sa puso. Maari itong magpataas ng blood pressure, magdulot ng irregular heartbeat o arrhythmia, at magpahina sa muscle ng puso. Isang kondisyon na tinatawag na alcoholic cardiomyopathy. Ang sobrang alak ay nagdagdag din ng extra calories, na maaring mauwi sa pagtaas ng timbang at pagtaas ng triglycerides, isang uri ng taba sa dugo. Kung kayo ay umiinom, gawin ito ng may kontrol. Para sa mga lalaki, hindi higit sa 2 standard drinks kada araw, at sa mga babae, hindi hihigit sa 1 standard drink. Ngunit kung mayroon na kayong kondisyon sa puso, mas mabuting kumonsulta muna sa inyong doktor. At ang huli, ngunit hindi pinakamababang mahalaga, mga kaibigan, ay ang regular na pagpapakonsulta sa ating doktor. Huwag nating hintayin na may maramdaman tayong sintomas bago tayo magpatingin. Maraming sakit sa puso, tulad ng alta presyon at mataas na kolesterol, ay tinatawag na silent killers dahil madalas ay wala itong nararamdamang sintomas sa mga unang yugto. Sa pamamagitan ng regular na check-up, maaring mamamonitor ng inyong doktor ang inyong blood pressure, cholesterol levels, blood sugar, at iba pang importanteng health markers. Maari rin silang magsagawa ng mga tests tulad ng ECG o electrocardiogram para makita ang electrical activity ng inyong puso kung kinakailangan. Ang maagang pagtuklas sa anumang potensyal na problema ay napakahalaga. Kung may makitang risk factors o nagsisimula pa lang na kondisyon, mas maagang may bibigay ang tamang payo at gamutan. Ito ay maaring mga hulugan ng pagbabago sa lifestyle, pagrereseta ng gamot, o iba pang interbensyon para maiwasan ang paglala ng sakit. Ang inyong doktor ang inyong partners sa pangangangalaga ng inyong kalusugan. Huwag kayong matakot magtanong at makipag-usap sa kanila tungkol sa inyong mga pangamba o anumang napapansin sa inyong katawan. Ang regular na pagbisita sa doktor ay isang proaktibong hakbang para matiyak na ang inyong puso ay nananatiling malusog at malakas sa mahabang panahon. Ayan po mga kaibigan, ang 7 mahalagang tips para makaiwas tayo sa sakit sa puso. Mula sa regular na ehersisyo, pagkain ng masusustansya, pag-iwas sa mga bisyo, hanggang sa regular na pagkonsulta sa doktor. Lahat ng ito ay mga simpleng hakbang na may malaking maitutulong sa kalusugan ng ating puso. Simulan mo na ang mga healthy habits na ito para mapanatiling malusog ang iyong puso. Tandaan, prevention is better than cure. Mas madali at mas mura ang mag-prevent kaysa magpagamot ng sakit na lumala na. Ang kalusugan ay ating yaman, at ang ating puso ang sentro nito. Huwag nating isipin na mahirap gawin ang mga pagbabagong ito. Magsimula tayo sa maliliit na hakbang. Pumili ng 1 o 2 tip na sisimulan ninyong gawin ngayong linggo, at unti-unti idagdag ang iba pa. Ang mahalaga ay ang consistency at ang desisyon na pangalagaan ang sarili. Ang bawat malusog na pagpili na ating ginagawa ay isang investment para sa ating kinabukasan, para mas marami pa tayong taon na makasama ang ating mga mahal sa buhay, na puno ng sigla at lakas. Tandaan ninyo, hindi pa huli ang lahat para magsimula. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Sana po ay may natutunan kayo at na-inspire kayong mas alagaan pa ang inyong mga puso. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share sa inyong mga kaibigan at pamilya, at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang health tips. Hanggang sa muli, ako po si Edwards, na laging nagpapaalala, ingatan ang inyong puso dahil ito ang nagbigay buhay sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat.